Tinanong ni DPWH Secretary Vince Dizon kung anong pinagmulan ng sunog sa gusali sa ahensya sa Quezon City. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Dave Abuel. Dave, sabi kahapon ay sumabog na computer ang naging dahilan, pero ngayon, ano ang dahilan ng sunog? Jiggy, short circuit daw ang initial na cause of fire sa Bureau of Research and Standards Building ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sa report ng Bureau of Fire Protection, nagkaroon ng electrical failure sa kisame ng third floor ng gusali. Bukod dyan, itinama rin ni Dizon ang naunang pahayag ni DPWH Assistant Secretary Melody Villar na gusali ng DPWH Mimaropa ang nasunog. Giit ni Dizon, hindi naapektuhan ang gusali ng Region 4B na malapit lang sa nasunog na Bureau of Research and Standards Building. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Dizon. He made a mistake by wrongly saying that the building that was affected by the fire was the Region 4B building. That is not true. She has apologized for that mistake and for the confusion. Dave, nabanggit ba ni Secretary Dizon ang lawak ng pinsala at kung may mga nadamay na dokumento? Jiggy, ayon kay Secretary Dizon, nasunog ang ilang mga manual at reports ng Bureau of Research and Standards, pero meron naman daw backup na digital copy. May listahan na binasa ang DPWH ng mga dokumentong itong nasunog, pero muling iginiit ni Dizon na walang flood control documents na nadamay sa sunog. Jiggy, nag-inspeksyon naman kanina ang NBI sa nasunog na gusali alinsunod sa utos ng Ombudsman. Yan ay para matukoy kung aksidente o sinadya ba ang sunog. Samantala, papaimbestigahan din daw ni Dizon ang mga ulat na nag-oopisina sa DPWH Mimaropa ang asawa ng isa sa mga assistant engineer na dawit sa flood control scandal. Jiggy. At Dave, lumagda rin ng kasunduan ng DPWH at Philippine Competition Commission at AMLAC tungkol ito saan? Jiggy, pumirma nga ng memorandum ang DPWH kasama ang Philippine Competition Commission at Anti-Money Laundering Council para yan daw ay paigtingin ang kampanya kontra korupsyon. Bahagi raw ito ng mga hakbang para mas mabantayan ang bidding process ng mga kontraktor. Nakapaloob din sa kasunduan ang pagbawi sa perang ibinulsa ng mga tiwaling kontraktor mula sa flood control projects. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Dave Abuel live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.